Welcome to Donmar TV News Channel. Kung hindi umano dahil sa polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China, hindi pa rin makakapangisda ang mga Pinoy sa Scarborough Shoal. Ito ang reaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagkadismaya ng isang mangingisda sa sinabi ng Pangulo na campaign joke lamang. Ang sagot niya kung paano matutulungan ang mga mangingisdang makapalaot muli sa West Philippine Sea. Sinabi kasi ng mangingisdang si Carlo Montehermoso na mayroon pa ring Chinese vessels sa disputed waters na nagtataboy minsan ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa area. Sagot ni Roque na noong Aquino administration ay hindi nakakapaghanap buhay ang mga mangingisda dahil palaaway ang Pilipinas sa China noon. Kaya huwag mo nung kakalimutan na dahil sa polisiya ng Pangulong Duterte ay mayroon ng hanap buhay ang mga mangingisda. Muling iginit ni Roque na ang election promise ng Pangulo na magja-jet ski papunta sa disputed waters ay ilagay ang bandila ng Pilipinas ay nangangahulugang igigit niya ang soberanya ng Pilipinas. Ay kay Trillanes, kinausap na niya ang One Sambayan na Coalition na siya na lamang ang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Kung magpasya ang Vice Presidente Robredo na wag nang kumandidato sa nasabing posisyon. Gayunpaman, nilinaw ni Trillanes na wala siyang planong hatiin ng coalition dahil handa naman daw siya umatras kung sumabak sa presidential race si Vice President Leni Robredo. Pero sabi naman ni Attorney Barry Gutierrez, ang abogado ng Vice President, wala parodisyon ang Vice Presidente kung tatakbo nga bang gobernador ng Camarines Sur o tatakbong presidente sa 2022 elections. Nagbabalak po si dating Senator Trillanes na kumandidato sa pagka-presidente sa 2022 kapag hindi sasabak sa pagkapangulo si Vice President Robredo. Anya magiging pinakamahalagang halalan ng 2022 presidential election sa kasaysayan ng Pilipinas simula noong 1986 dahil hindi lang ang demokrasya natin ang nakasalalay kundi ang survival ng bansa. Ano daw po ang comment ng Palasyo? Una, libre pong mangarap. So hayaan po nating mangarap na maging presidente si dating Senador Trillanes. Karapatan po niya yan bilang isang Pilipino. Pangalawa, mukhang di naman siya makakatakbo dahil lininaw po ni Vice President Leni na tatakbo pa rin siya. No? At least nandiyan pa rin yung plano. Pangatlo, wala pong katuturan yung sinasabi niya na survival. Dahil wala pong issue na hindi po tayo magwawagi laban sa COVID-19 at wala pong kahit anong banta sa ating mga institusyon na demokrasya. Napakaganda ng pagkakataon na ako'y bumalik dito. It's really a homecoming for me and all the residents of Salam Compound. Alam niyo, kanina nag-uusap kami ni Kong Kit at pati siya na napag-uusapan namin itong mga pinagdaanan natin dito. It was, yes, almost 5 years ago when I was assigned as a district director of QCPD. And during that time, we have seen how problematic not only Quezon City was, but also almost all of the communities, the cities and municipalities nationwide, particularly in Metro Manila. At ako man noon, hindi man ako na-assign pa sa QCPD, ako'y nasa Camp Crame o kung saan man, naririnig ko na ang Salam Compound of Culiat, Cap. With due respect, talaga ng mga noon ay sinasabi natin na itong Salam Compound notorious. Maaring exaggerating, pero yun ang aming pagkakaalam. Impenetrable, hindi pwedeng pasukin. In fact, may mga pagkakataon na pumasok dito, hindi nagkaintindihan, nagkaroon ng away. Kaya nga, walang very brave na pumasok dito, even mga taxi. At yun ang naging challenge sa ating lahat. When I was assigned here, at nakita natin ang problema ng Quezon City, nakita natin itong Salam Compound could be a model area for our campaign against illegal drugs and all forms of criminality. Subalit ang nakita ko talaga kung bakit tayo nagtagumpay noon. Una, dahil sa programa ng ating Pangulo na nabanggit din naman ng ating mga kasamahan, ang kanyang determinasyon na talagang tutukan ang ating kampanya against illegal drugs.
At nakita rin natin sa pamumuno ng ating local government units, ng ating congressman, at siyempre, ang punong barangay, si Kapitan Vic, na talagang umagapay sa atin. But higit sa lahat, ang inyong kagustuhan na matapos ang problema dito sa Salam Compound. At yun ang naging reason kung bakit natapos ang problema dito. Naging daan lamang, naging instrumento ang inyong kapulisan, pati ni Risikap, pero kayo ang nag-decide once and for all na matapos na yun. Nakita natin na ating pinagdaanan at ako nga pwede ko sabihin na hindi bababa sa 100 beses na pumasok ako dito sa inyong compound. Idagdag nyo pa yung ating mga meetings sa barangay hall na hindi na tayo pumapasok dito para sa mga programa para dito. Bagamat yun lamang ang ating nakayanan, subalit nakita natin, naalala ko pa itong ating center dyan kung saan daan-daan yung ating mga nahuli nung initially na kung saan nagdala pa tayo ngayon dun sa loob ng Camp Karingal para dalhin yung ibang ating mga nahuli. Nakita rin natin at nasaksihan kung paanong dalawang pamilya nag-away, may mga pulis nag-away at nagpatayan. Yun ang binanggit ni Kongkit na kung saan namagitan tayo upang makatulong. Nakita din natin kung paanong ang iba't ibang pamilya, mga residente, nagkaroon ng problema. Ito pong Salam Compound na ito, kasama ang ating ibang chief of police doon, si Colonel Danny Mendoza, talagang kasulok-sulukan ay aking naikot po natin yan para makipagdaop ang palad at makita ang ating mga kababayan. In fact, just before our New Year celebration, andito pa nagbabandilyo ang ating mga pulis. At noong pagkataon na yun, ni isang putok, libentador man o anong paputok, walang naganap sa Salam Compound. Contrary sa mga iniisip ng ating mga kababayan, napagtagumpayan natin ito. At yun ang nagsilbing inspirasyon sa akin. Kung nagawa natin sa Salam Compound, kaya natin gawin kahit saan. Subalit ang formula, kung gusto na ng mga residente na wakasan ang problema, ang kriminalidad, ang illegal na droga. Dahil sa ibang komunidad, kahit paanong effort ng ating LGU, kahit ano pang effort ng ating kapulisan, kung mismong mga residente hindi magdi-decide na tapusin yun, wala rin mangyari. There are 7 tribes here in Salam Compound represented by the different respected leaders under our Sultan Nur Haji. Andiyan po si Buddy na siya ang naka-assign pa noon sa ibang lugar at dahil sa aming usapan, pinakausap ko sa PNP leadership para siya ma-assign dito. Para tumulong dahil kung meron ng pulis na magmamalasakit higit kanino man, ang mga Muslim brothers ang mga malasakit dito.